Kapayapaan ang sumainyong lahat. Ako pong muli ang iyong Coach Tan na magbabahagi sa inyo ng maikling teaching sa mga oras na ito. Ito'y pinamagatang kong Serve God, not the Word. Bakit nga ba kailangan pa nating malaman ng tungkol dito? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Bible says, "You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons." Sa Tagalog, hindi kayo makaiinom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. 1 Corinthians 10 verse 21. Sinabi din sa Matthew 6 verse 24 na, "No one can serve two masters. Either he will hate the word and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." Sa Tagalog, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at papawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sinabi rin sa 1 John 2 verse 15 to 17, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not the Father but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever." Sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito po ay sinuportahan din sa Romans 12 verse 2. "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Malinaw pong sinabi sa Biblia kung ano ang pagkakaiba ng pagmamahal sa mundong ito at ang pagmamahal natin sa Diyos. Bakit nga ba kailangan natin itong gawin? Sinabi sa James 4 verse 14, "Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." Sa Tagalog, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, at pagdakay napapawi. To support, sinabi sa Matthew 6:33 to 34, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Sa Tagalog,
Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat oras. Napakalinaw naman po, di ba? Ano na ang gagawin ko? Bible says in Romans 12, verse 6 to 8, we have different gifts according to grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Sa Tagalog, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandaang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Sa pagpapatuloy, sa Romans 12 verse 12 ay sinabi, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Paano ko gagawin? Magbasa ka ng Biblia. Bible says on 2 Timothy 3 verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang likod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Salvation is today, because tomorrow might be too late. Kung ikay nakikinig pa sa mga oras na ito, nangungusap sa iyo ang Panginoon. Hayaan mong ipanalangin kita at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, inaamin ko po ang aking pagkakasala. Inaamin ko po na ako po ay nabulag dahil sa mga ibinibigay ng mundong ito. At ginawa po kayong pangalawa lamang sa aking buhay. Ako po humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Sa mga oras ito, Panginoon, ay uunahin ko na po kayo. At uunahin ko po, Panginoon, ang inyong kaloob sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At pagsunod po, Panginoon, sa inyong kagustuhan sa aking buhay. Sinusurrender ko na po sa inyo, Panginoong Hesus, ang aking buhay. At tulungan niyo po ako sa aking po Panginoon na paglakad at pagsunod po sa inyo. Sa mga oras po na ito, Panginoon, tinatanggap po kita
at iyong banal na Espiritu na maghari sa aking puso't isipan. Kaawaan niyo po ako, Panginoon. Lahat po ito ay binabalik ko po sa inyo, Ama. Ang kapurihan at kagalakan ay sa inyo lang po, Ama. Sa gabay at kapangyarihan ninyong banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, na aking personal na Diyos at tagapagligtas, ang tanging daan, katotohanan at ang buhay papunta sa inyo, Ama. Amen. Patuloy ka na, kapatid. Magbasa ka ng Biblia at manalangin. Shalom.